Hi mga mare! Wala nga nung dumating yung playmat na in-order sa online. Ito na nga yung ginagamit namin tuwing umaga na pansapin. Tapos itong kama namin ay tinataas ko nga dito sa gilid. Medyo pagod nga lang gawin pero okay naman kaysa naman sa bumaho yung kama namin, kakaapak namin. Tingnan nyo naman yung baby namin. Buti na nga lang very good lang siyang nakahiga dito sa stroller. Iniiwas-iwas ko nga lang siya doon sa mga nilalakaran ko. Tingnan nyo naman, naglalaro lang siya dyan sa stroller niya. Pagkatapos ko nga nalinis tong kwarto at na ready na nga yung higaan namin mamayang gabi, lumabas nga kami dito sa sala. Tignan nyo naman, nagre-reklamo ata yung bata. Tapos ko na nga din siya binihisan dyan mga mare, kaya naka-t-shirt na siya. Alam niyo naman, tuwing hapon tambay kami dito sa sala. Tapos nga pagkatapos namin kumain na nakapaglinis na ng katawan, ayun nga pumasok na nga kami dito sa kwarto. At syempre mga mare, bago natin siya patulugin, kailangan full tank muna ang baby namin. Habang ang pinapadede, kailangan minamarites nga yung baby. Ang ganda-ganda nga nang yung kausap ngayon dahil sumasagot na nga sa'yo. Abay marites nga tong baby na to, may pinagmanahan yata. Pagkatapos ko nga siyang napadedi dyan at pinag-burpayan nga, papasuot ko na sa kanya yung frog suit niya. Tinanggalan ko nga lang siya ng pajama dyan, tapos iniwan ko na yung t-shirt niya, tapos dinoble ko na nga lang itong frog suit niya. Nga pag namatay na yung aircon at mainitan na siya, ay madali ko na nga lang tanggapin itong frog suit. Tapos meron na agad siyang t-shirt sa loob. Paano ba naman minsan pag binibihisan ko siya, pag nag-leak siya, nagigising yung diwa niya. Yung ending, gising kami ng madaling araw. Pinag-burp ko pa nga sana siya dyan para nga maginhawaan, kaya lang ang lakas ng sipa niya, para siyang napapasubso. Tapos ayan nga, nung nagising kami ng umaga, nilagay ko nga siya dito sa unan. Paano ba naman katatapos naming mag-daddy dyan? At in fairness mga mare, hindi nga kami agad nagising ngayon. Lampas 6:00 na nga kami nagising at hindi nga kami agad tumayo. Kaya kung masisilip nyo dun sa blinds namin, medyo maliwanag na nga dun sa labas. Abay, tingnan nyo naman yung baby ko, kulot na kulot. Dahil nga kagigising pa lang namin dyan, wala pa nga siyang muryot, kaya hindi muna namin siya nilabas ng kwarto. Pero nung naiinip na yata, tingnan nyo yung nagsasabi-sabi na. Abay, nung nainip na ata, yun nga naninermon na. Ginayaya na niya ako magkape sa labas. Katatapos nga namin magkape dyan mga mare, syempre papasok ko na siya dito sa loob para nga umidlip ng umaga. At tingnan nyo nun yung baby mga mare, napakayabang. Para siyang tambay sa kanto na merong hawak-hawak na alak. Nuko, nakakrop top pa mo yung bata. Abay, parang nga agawan ng dede. Niyakap talaga yung dede niya. At tingnan nyo naman mga mare, latang busog yan. Tingnan nyo naman yung mukha niya, punong gatas. Abay, anak ko, hinay-hinay lang sa paglalasing sa gata. Ano nga, napatulog ko na siya dyan mga mare. Sinilip ko nga yung panganay ko. Yan nga, busy siyang gumagawa ng project niya. Nuko, katalpak na pamugay ng terrace mi. Yan among kalango. Kahapon pa nga niya ako ginugulo dito sa project niya. Sabi ko, hintayin na niya yung papa niya. Sa kanya siya magpatulong. At buti na nga lang, ayan, natapos niya din. Tapos mga mare, nag-crave pala ang tita Pay ng mga street food, kaya yan, nagluto kami. Kaninang umaga pala, pumunta kami ng palengke at bumili nga kami ng itlog ng pugo. Tapos ayan mga mare, gusto din daw niya ng calamares, kaya yan, nagluto din kami ng calamares. Medyo napakapal nga yung mga breading ng pusit, pero okay naman dahil masarap yung ginawang butter ng tita Pay. Ang dami nga namin linuto dyan, panigurado hindi na nga kami makakain ng gabi niya. Nga din kami isaw ng manok dito at saka paan ng manok mga mare. Nuko, nung piniprito ko to, pumuputok pa. Kaya ang ending dyan, nagkapaso-paso yung kamay ko. Pero in fairness sa mga niluto namin mga mare, napakasarap. Nung bata nga kami, natatandaan ko, nililibot kami ni Mudra na pumunta sa plaza. Yan lang calamares yung binibili namin. Dati nga ay tig 15 lang, tapos tig isa kami no. Binalot nga lang dan namin yung isaw tsaka yung paa ng manok sa breading, kaya napakasarap din. Tapos tamang-tama pa naman yung pagkaluto ng paa dahil napakalambo. Gumawa din ng sauce ang tita Pay at tsaka ng suka na masarap. Napakadami nga namin kinain dyan, kaya hindi na kami nakakain ng gabi. O siya mga mare,